Welcome sa Landas ng Pag-asa. Nasa kaligitnaan po tayo ng Kwaresma o Lenten season, di ba po ba? Itong passage na reflection natin ngayong araw na ito yung temptation ni Jesus sa desert. Sabi nga nila, itong temptation na ito daw, pwede mong sabihin, ito yung pattern ng mga temptation na naranasan nating lahat. At binibigyan tayo ni Jesus ng panlaban sa mga gantong temptasyon. So, basahin natin itong parte kung saan kinukwento ni Jesus o kinukwento ng magandang balita si Matthew kung ano yung nangyari sa kanya, ano yung mga temptation niya. At sabi dito, nang magkagayoy hinatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang lupa upang sa disyerto upang siya'y tuksuhin ng diablo. At nang siya'y magkagayong 40 araw at 40 gabi na hindi kumakain, sa wakas, nagutom siya. At ang nanunukso, ang diablo, ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datop siya ay sumagot at sinabi niya, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano ang unang temptation? Ang temptation ng ating mga pagkagutom, ang mga desires natin. Di po ba yung hilig natin, hindi na sa pagkain, hilig natin yumaman, hilig natin magkapera, hilig natin na kung ano-anong mga bagay na nakapagbigay sa atin ng kaligayahan, mga appetites. Kasi sinasabi ni Jesus, alam niyo, gugutumin kayo, pero hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang. Nabubuhay siya sa salita ng Diyos, sa turo ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Salita ng Diyos na natin natutunan paano maging mabuting tao, paano mabuhay. Pag nakinig tayo sa salita ng Diyos, tinuturo sa atin ang tamang daan. Hindi sa kayamanan. Ano ang tamang daan? Hindi maraming pera. Ang tinuturo sa atin ni Jesus, maging mapagbigay tayo. Pag nagbigay ka, yan, nabubuhay ka sa salita ng Diyos. Unang temptation, gutom. Anong sagot? Salita ng Diyos. Ang turo ng Diyos sa atin paano mabuhay. Pagpatuloy natin, na magkagayoy dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya at naluklok siya sa isang templo. Nasa gitna siya ng templo. At kanyang sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nakasulat. Siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel at tungkol sa iyo at aalalayan ka sa kanyang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sige nga, tumalong ka nga, Jesus. Sabi kasi, di ba? Hindi ka pababayaan. Sinabi ni Jesus sa kanya. Nasusulat din naman, huwag mong subukan ng Panginoon mong Diyos. Ayun. Ano naman po ibig sabihin ito? Di pa po ba sinasabi ng demonyo, sige, talong ka. Di ka pababayaan ng Panginoon. Di ba? Di ba po, minsan, ayaw natin yung nangyayari sa ating buhay. At minsan nagko-complain tayo sa Diyos. Bakit po ganito? Bakit nagkasakit yung mahal ko sa buhay? At hindi na tayo nagtitiwala sa Kanya. Kasi kadalasan, natatalisod tayo at naghihirap tayo. Anong sinasabi ni Jesus? Huwag mong tuksuhin ng Diyos. Huwag mong subukan. At huwag mong tanungin, bakit ganyan ang nangyayari sa akin?
magtiwala ka. Hindi ka naman talaga niya pababayaan. Tinutokso ni Diablo si Jesus. Magtitiwala ka nga ba talaga? Ano sabi ni Jesus? Hindi ko kailangan tuksuin ng Panginoon. Nagtitiwala ako sa Kanya. Huling pagsubok. Ito, maganda rin ito. Sabi ngayon, muling dinala ni Diablo sa isang bundok na lubang mataas. At pinamala siya sa kanya lahat ng kaharian ng sanlibutan. At sinabi niya sa kanya, lahat ng ito, bagay ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw lang ay sasamba sa akin. Sabi ng Diablo. Ito ang sagot. Na magkaganon, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ano yung temptation? Temptation po ng power. Yung ibibigay sa iyo lahat. Ikaw mag-ahari ng buhay mo. Ikaw ang bahala. Pero sasamba ka sa masama. Sasamba ka sa Diablo. Hindi po ba minsan ganun na nangyayari sa atin? Nakaka-tempo na iwanan natin ang kabutihan, ang pagtiwala sa Diyos para lang maging makapangyarihan. Anong sabi ng Diyos sa atin? Anong sabi ni Jesus? Ang Diyos lamang ang paglilingkuran mo. Diyan ka lang magkakabuhay. Tukso ng gutom, tukso ng hindi pagtiwala sa Diyos, at tukso na kalimutan ng Diyos para ikaw ang maging makapangyarihan. Anong solusyon? Makinig sa salita ng Diyos, sa turo niya, maging matapat sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at sa bandang huli, siya lang dapat ang ating sambahin. God bless! Sana maging paalala ito ng tamang daan na dapat nating tahakin sa pagsunod sa Diyos sa kalagitnaan ng mga temptation. God bless.